Okay, sa ating Vision Sunday, this Sunday is our Vision Sunday. At meron lang tayong tingnan, no? So, binigay ito ng Panginoon before nung ginagawa namin yung calendar. Pero hindi ko pa directly alam kung ano yung papagawa ng Panginoon for the whole year 2026. But as we read, okay, ngayon 2026 na, at unti-unti, no? Tinitingnan, inaano ko yung mga things na ginagawa ng Panginoon. At ito yung pinaka-goal natin as a church. Okay, ito yung pinaka-ano natin. Okay, so pwede tayong tumayo at basahin natin ang verses 1 to 8. Pwedeng sabayan nyo na lang po ako magbasahan ng verses 1 to 8. Basahin natin lahat ng mga talata mula sa verse 1 hanggang verse 8. John chapter 15 verses 1 to 8. Ready, read. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so ye be my disciples. Okay, so habang binabasa natin to, nakikita natin yung pinakasekreto ng Panginoon na gusto niyang gawin natin to abide in Him. Okay? To abide in Him. By the way, hindi natin alam kung anong mangyayari sa 2026. Amen? But one thing na marirealize natin, one of the promise na makikita natin dito, although hindi yan ang ano muna, but tingnan niyo yung sinabi sa verse 7, if ye abide in me and my words abide in you. Ito yung isang promise kapag sumunod lang tayo sa Panginoon. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Grabing prayer, no? Grabing answer ng prayer. Grabing power ng prayer. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will. Okay? Ano yung mga bagay na gusto mo ipag-pray this year? Ano yung mga bagay na nakikita mo na parang mahirap ma-achieve this year? Walang imposible sa Panginoon. It shall be done unto you if you will just abide in Him, and His words abide in us. Amen? But the greatest thing na bakit natin gagawin itong Vision Sunday na to, ito yung mga things na gagawin natin is because of verse 8. Ano yung sinabi sa verse 8? Not because of the answers prayer. Bonus na lang yun, answer prayer. But everything na gagawin natin, na vision natin for this church, na gusto ng Panginoon is for one purpose. Verse 8, herein is my Father glorified. Amen? Amen? I pray na, ako isang prayer ko, as your pastor, gusto ko na lahat ng prayer ninyo i-answer ng Panginoon. Gusto ko na makita yung success sa buhay ninyo, makita yung paano kayo gamitin ng Panginoon. Paano kayo, isa sa pinaka-desire natin is for us to glorify God as a church. Amen? For us to glorify God as a church. Okay? So tingnan natin yung Vision Sunday. Ang message ko ngayon is the Lord's goal for the church. The Lord's goal for the church. Paano ba natin mag-glorify ang Panginoon? Ano yung gusto ng Panginoon na gawin natin for our church? Okay? Kasi ito yung goal ng Panginoon sa ating church. Okay, so tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami as we study your word. Kayo po Panginoon na may taas pong muli. Bigyan niyo po kami Panginoon ng inyong wisdom. At dalayan ko po Panginoon na maibigay po Panginoon ng message na ito for your honor, for your glory. At dalayan ko po Panginoon na ma-accomplish namin ang dapat namin ma-accomplish
this year 2026. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayo mo po? Okay, pag sinabi nating vision, isang bagay na ina-answer ng vision. Okay, yung question na ina-answer ng vision is why we exist as a church. Kaya tayo merong Vision Sunday because gusto natin i-answer yung question na why we exist as a church. Pero isang bagay na gusto ko rin mas importante siguro na tingnan natin is not just why we exist as a church, but what God wants us or what God wants for His church. Ano ang gusto ng Diyos for His church? Amen? Kaya hindi lang natin tinitingnan kasi pwede tayong mag-exist as a church pero mahirap mag-exist as a church kung wala ang Diyos. Kasi maraming mga organization, they exist because yung organization nila may mga things na but mas maganda yung we exist because of the Lord. Amen? So magandang question is what God wants for His church. Ano ba yung gusto ng Panginoon sa church natin? Not our wants. Hindi yung goal natin, hindi yung goal ko as a pastor. Hindi yung goal mo as a member. Hindi yung goal mo sa mga ministry na merong hinahawakan ka. Sa bawat may ministry na hinahawakan sa church, hindi yung goal mo ang gusto ng Panginoon na marinig. But kailangan natin marinig what is His goal. Amen? Ano yung goal ng Panginoon para sa atin? Okay? I pray na ng New Year, may mga tumalon-talon ng New Year para tumangkad, amen? Okay? May mga nag-New Year's resolution. Siguro may mga bagay kang binanggit na hindi mo nagagawin this 2026. Ganda yung mga nagkakaroon ka ng goal, but sino sa inyo nagtanong, Lord, what is your goal for my life this year? What is your goal for my life this year? Most of the time, ang tinatanong natin, ang iniisip natin, naglilista tayo, what is my goal? Okay? Sa trabaho, what is my goal for my company? Okay? Sa business nyo, nagtatanong kayo, anong gagawin ko sa 2026? Lahat ng parang nakaano sa mga things na gusto nating gawin. But sometimes we forget what God wants us to do. Amen? What God wants us to do. Kasi ang sabi niya dito, makikita natin dito na yung kanyang mga sinabi dito, I am the true vine. Ang Panginoon ng vine, the Father is the husbandman. Ang nag-aalaga ng mga taniman, ang God the Father. Yung mismong vine is the Lord Jesus Christ. We are just branch. In John chapter 15 verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Isa sa pinaka-goal ng Panginoon is for us to have fruits. Okay? Kailangan tayo magkaroon ng fruit. Now we are clean through the word which I have spoken unto you. Kaya nga may salita ng Diyos. Parang makikita nyo yung kabuuan ng John chapter 15 verses 1 to 8, nandiyan lahat ng gagawin natin for the whole year. Ganon din yung nasa calendar natin. Kaya ini-emphasize uli yung word of God. By the way, hindi ka makakapag-decide ng maayos kung hindi mo binabasa ang Bible mo. Okay? Dinala ko na yung ito yung Bible na binabasa ko every dinala ko na kasi sabi ko, para may bago akong Bible na nasa pulpit, amen? Kaya alam mo kung magkakaroon ako ng muscle dito, amen? Bigat Pero, tag dito, meron tayong, siguro may mga iba sa inyo, may something na bago. Wala namang masama na magkaroon tayo ng something na bago. Pero sana, kung yung Bible mo sira-sira na, no? Sana bumili ka naman ng bago, amen? Amen? Siguro kung wala ka namang personal Bible mula pa nang nasave ka hanggang ngayon, sana ngayon bumili ka ng Bible, amen? Okay? Maganda yung bumili kayo ng Bible na something na Ito, ginagustuhan ko tong Bible na to kasi wide, Anong tawag dito? Wide margin. So ibig sabihin, pwede ako maglagay ng preaching ko dyan at pag binaklat ko, pwedeng nandyan na yung mga preaching. Okay? Pwede ng outline doon. But ang gusto kong ginagawa ngayon is sinusulatan ko. Okay? So hindi ka makakagawa ng mga good decision if you will not read the Word of God. Listen, you cannot make a good decision if you are not listening to the Word of God.
Pag nandito tayo sa church, wala tayong ibang gagawin. Itago ang cellphone, is silent yan, kung possible, off yan. Yung katabi, huwag kausapin. Why? Hindi tayo nandito sa church para makipag-usap sa isa katabi. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Amen? Amen? So mahalaga yung Word of God. At ang sabi ng Panginoon dito sa may verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit itself except it abide in the vine. Sinabi ng Panginoon, ang pinakasekreto ng gagawin natin, we need to abide in Him. As a branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Wala tayong magagawa except makadikit tayo sa Panginoon. Amen? I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, he can do nothing. Without me, sabi ng Panginoon, he can do nothing. Maybe you are the most skillful person, you are the most intelligent person, you are the most gifted person, but without the Lord, you can do nothing. Pag tinanggal mo na yung sarili mo sa Panginoon, wala na. Parang branch na kapag tinanggal mo sa puno, mawawala ng buhay. Ganun ang itsura natin. Wala tayong kakayanan, walang buhay sa buhay natin spiritually because we are detached from the Lord. If a man abide in me, he is cast, sabi dito, if a man abide not in me, kung hindi tayo naka-abide na sa Panginoon, he is cast forth as a branch and withered, and men gathered them and cast them into the fire and they are burned. So parang useless na. Alam niyo yung, anong saysay nung isang branch pagka natuyo? Panggatong na lang. Okay? Verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Grabe, no? Gusto kong ma-experience ulit, gusto kong ma-experience pa ulit-ulit yung power of prayer. At gusto ko mang-experience ninyo as a member ng Laloma Baptist Church, the power of prayer. If we will just abide in the Lord, and His word abides in us. And again, herein is my Father glorified. Yan ang pinaka-goal natin, to glorify God. Okay, the Lord's goal for the church. So tingnan natin, tatlong bagay po ito. Amen? Okay, number 1, ready na? Number 1 is to be a soul-winning church. Wala nang bago dito. To be a soul-winning church. Palalim lang tayo ng palalim, pero ito yung pinaka-main goal. John chapter 15 verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Amen? So ang theme natin is faithfulness and fruitfulness. Church, ang fruitfulness is not optional in church life. It is not an optional. It is not an optional in your own life. It is the life of the church. Okay? Yung pagiging fruitful, ibig sabihin, pagpapakita na gusto pa natin na gamitin ng Panginoon is nagiging fruitful ka. Pero kung matagal na tayo na hindi nagbubunga, hindi yan ang gusto ng Panginoon. Amen? Kailan kayo? So fruitfulness is not an optional. It is the life of the church. The church is not measured sa attendance. Hindi tayo mini-measure sa attendance. Hindi ito sa building. Hindi ito sa program. Hindi ito sa ganda ng meron tayo dito sa church. Ang church mini-measure in every soul na nadadala natin sa Panginoon. Okay? Useless lahat ng ano natin kapag hindi tayo nagwi-witness. Amen? Okay pa ba kayo? Okay? Sometimes itong yung pinakano natin, akala natin pumupunta tayo sa church, what is our main purpose in going to church? For friendship? Or parang may at least meron tayong mga yung kausap?
Okay, meron mga tao na, no? Dinala tayo ng Panginoon. By the way, hindi tayo dinala ng Panginoon sa church for any purpose. Kundi dinala tayo ng Panginoon for the church to grow. Save ka, mag-grow ka, at kapag ikaw ay nag-grow, gusto ng Panginoon, ikaw ay mag-bear fruit. Magbunga. So useless lahat ng ginagawa natin dito sa church kung hindi tayo nakakapag-witness. Amen? Gusto ko lang na makita natin ito, no? I will fail as a pastor kapag hindi ko kayo na tawag dito yung kung may mga pastor na pinipilit yung mga membro na magbigay sa kanila, pinipilit yung mga membro na gawin to, mandami lang pinapagawa. Isa lang siguro ang pipilitin ko kayo na gawin na palagi na is dito tayo mag-concentrate sa soul winning. Okay? Soul winning. The main goal of His coming, no, pagparito ng Panginoon, ang pinaka-goal ng Panginoon when He came to earth is for one purpose. Luke 19 verse 10. To seek and to save that which was lost. To seek and to save that which was lost. So everything na ginagawa natin dito, ang pinaka-main purpose, kung bakit pumarito ang Panginoon, hindi siya para walang ibang ginawang ang Panginoon. Makita niyo yung concentration ng Panginoon, hindi siya nag-build ng kingdom, hindi siya hindi siya nag-enjoy dito sa mundo. Maraming mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon sa mundo. But one thing na makikita mo ang Panginoon, day after day after day, ang ginagawa ng Panginoon is to seek and to save that which was lost. To seek and to save that which was lost. So may mga times sa gagawin natin sa church na siguro may time nagagastos talaga tayo pero for the sake lang ng evangelism. Lahat ng gagawin natin program dapat may kinalaman sa evangelism. Okay? May mga things na kailangan natin, kung kinakailangan yan, pinakagagawa tayo ng way just for the sake of evangelism. Why? Kasi ang pinaka-purpose ng Panginoon that He came in the earth is to seek and to save that which was lost. Sino sa inyo gusto nyo rin ma-experience ang power ng Holy Spirit? Okay? Sino sa inyo gusto nyo ng Holy Spirit nag-work sa inyo? Alam nyo ba the main purpose of His power is sa Acts chapter 1 verse 8? But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and you shall be, Bakit may Holy Spirit power? Bakit in-empower tayo ng Holy Spirit? Bakit tayo binago ng Panginoon? Bakit ang daming ginagawa ng Panginoon na pagbabago sa buhay natin? Bakit maraming purging na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin? Bakit inaayos ng Panginoon ang buhay mo? Bakit nung nasave ka, hindi pa humihinto ang Panginoon na kumilos sa buhay mo at inaayos niya unti-unti ang buhay natin? Why? Because He wants us to be witness. Amen? Gusto ng Panginoon maging witness tayo. Both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Inaayos ng Panginoon. The Lord is serious. Actually, sabi ko nga sa inyo, for the last part ng yung 2025, sunod-sunod yun. Ang daming mga things na ginawa ang Panginoon na pina-experience ng Panginoon. Even yung pagtungo ko dun sa preacher's camp, isang in-emphasize ulit dun sa preacher's camp, Word of God, prayer ulit, yung soul winning ulit. May mga things ako na palaging pabalik-balik. Kaya yung sinabi diyan sa John chapter 15 verse 2, ibalik ko lang sa inyo yung message ko last time sa John chapter 15 verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Ano yung ibig sabihin ng take it away dito? Okay? Yung airo, nang ibig sabihin hindi kagad remove. Merong word na remove, pero ang first meaning talaga ng take it away, yung pinakaunang-una niya is to lift up. Na kapag gumagapang tayo sa baba, tandaan nyo, kapag ang isang yung vine, gumagapang sa baba, hindi maganda yung magiging bunga. Madalas para maging mamunga yan ng maayos, kailangan mo ilagay yan doon sa, ang tawag doon, yung gapangan. Kailangan mong i-lift up, kailangan mong ayusin, kailangan mong i-arrange. So yung word na sabi dito, he that beareth not fruit, He take it away. Ibig sabihin, may gagawin ng Panginoon tapag move sa buhay natin. Aayusin ng Panginoon. And by the way, hindi magiging magandang buhay natin kung hindi natin ipapaayos sa Panginoon. Amen?
Mahirap ayusin ang buhay. Sino sa inyo nagsawa na sa New Year's resolution hanggang ngayon? Sabi mo mag-exercise ka hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-exercise. Di ba? Yung mga New Year's resolution. Hindi ko na ito kakainin pero maya-maya kakainin mo pa rin. Hindi ko na ito gagawin pero mamaya gagawin pa rin. Alam niyo yung parang ang dami natin gustong gawin, especially sa spiritual life. Pero kahit anong gawin natin, susuko ka without the Lord's help. Mararamdaman mo yung bigat na hindi mo talaga kaya unless nasabihin mo sa Panginoon, Lord, hawakan mo ko. Lord, ilip mo ko. Lord, ayusin mo ko. Pag hindi natin pinaayos ang buhay natin sa Panginoon, hindi tayo magbubunga. Amen? Kailangan magpaayos tayo. Hindi naman remove agad ang ipinakaano ng Panginoon eh. His main purpose is to lift you up. Ayusin ka. Okay? If it is necessary, sabi dyan yung word na purging. Every must in me that beareth not fruit, take it away. Every branch that beareth fruit, nagbubunga ka na ha. Pastor, may ginagawa na ako sa church. Ang dami ko nang ginagawa. Yes, natutuwa ang Panginoon if you're bearing fruit. Amen? Pero tandaan natin, kung hindi ka mag-grow, anong gagawin ng Panginoon? Pag the same pa rin ang ginagawa mo at hindi ka nag-grow, ang sabi sa Bible, He purgeth it. That it may bring forth more fruit. Kung kinakailangan ng Panginoon, alam niyo may gagawin ng Panginoon to take something, to purge something, i-purge tayo ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timothy chapter 2 verse 21, if a man therefore purge himself from this, maraming mga bagay na kailangan tanggalin ng Panginoon, and he shall be a vessel unto honor, sanctified, meet for the master's use, prepared unto every good work. Kailan tayo magiging vessel unto honor? Kailan tayo magiging sanctified? Kailan tayo magiging meet for the master's use, prepared for every good work? If the Lord will purge us. Okay, we're not ready to be used unless we are purged. By the way, ang purging is not a punishment. Purging is not a punishment. Purging is a preparation. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Ang purging hindi punishment. Every time ng isang farmer pupunta siya dun sa kanyang farm at titingnan niya yung kanyang mga branch na mga vine at tinitignan niya bawat isa yan, pag hindi yan namumunga, hindi niya pinaparusahan niya bakit niya tinatanggal ang bawat sanga. Hindi niya pinaparusahan niya bakit niya may tinatanggal sa mga dahon. He is preparing that branch para mag-bear ng mas maraming bunga. Amen? Kailangan mo, alam niyo yung bugambilya? Sino sa inyo may alagang bugambilya? May bugambilya dyan sa harapan eh. Pag hindi mo binawasan ng dahon yan, magiging wild yan, tama? Pag hindi mo binawasan yan, hindi yan mamumulaklak. Pero subukan mong bawasan yung dahon yan. Subukan mong bawasan yung sanga niyan. Makikita mo pag namulaklak, hitik ng bulaklak. Yung meron kami itatanim diyan sa yung payat pa ng ng puno niya pero yung hindi ko alam kung mulberry bang tawag doon o yung parang yung blue siya na anong tawag doon yung mulberry o blueberry basta berry. Berry no? Oo. Yung kulay red siya tapos pag nahinog siya malilit lang siya na parang ubas pero ang lilit niya na ang asim pagka-red tapos ang tamis kapag ka-itim. Blackberry. Okay? Basta berry siya, no? Yun lang tiyak ko, berry yun. Pero alam yung isang doon? Gusto mong maraming bunga, tanggalan mo ng sanga. Tanggalan mo ng dahon. Bawasan mo ng konti. So, ang purging is hindi yan punishment. Sometimes, may ginagawa ang Panginoon. God would remove something in us in order for us to be used mightily.
the main reason bakit hindi tayo, maraming mga Christians, they are not winning souls. Bakit hindi involved sa soul winning? Ang question ito. Meron akong gustong question what is the main reason why Christians do not win souls? I-answer ko ito ng another question. Fred, pakiano nga yung question na yun? In whom or what are you attached of? Kanino ka nakadikit? Or sa ano kang bagay nakadikit? Kasi kapag nakadikit ka sa Panginoon, if you are attached with the Lord, anong tendency? Pag attached tayo sa Panginoon, you will see kung ano yung gusto ng Panginoon. Sometimes, bakit hindi natin nagagawang kalooban ng Panginoon? Because there is something between us. There's something na hindi makapag-work ang Panginoon because you are attached is something na nakakapaghinder sa iyong attachment sa Panginoon. Ang question is, what is that thing, or whom is that person? O kaya what is that thing? Or what is that habit? Whatever things na nakakapaghinder sa iyo sa attachment mo sa Panginoon. So the Lord's pruning, yung sinasabi niya dito, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit except ye abide in me. No more can ye except ye abide in me. Hindi tayo magkakaroon ng bunga unless we are attached with the Lord. So anong pinaka-goal ni Satan? Tanggalin yung attachment natin sa Panginoon. And sometimes we are too much attached sa maraming area, pero hindi natin alam, hindi na tayo naka-attach sa Panginoon. Okay, listen. As a Christian, ang pinaka-goal mo is to attach yourself to the Lord para mag-bear ng fruits. Ang goal ng Panginoon, para hindi tayo magugulat, ang goal ng Panginoon is tanggalin lahat ng nasa gitna natin. Okay? Nakukuha? Brother, lika rito si Brother, ikaw. Jeremy. Okay? Halimbawa siya yung Christian, ako naman yung nakaputi ngayon, kaya ako na lang kunwari ang Panginoon. Okay? Yung gusto ng Panginoon is, ito si Jeremy is dumikit sa akin. Once na dumikit ito at naka-abide sa akin, marami siyang ma-accomplish. Very powerful ang prayer. Amen? Okay? Very fruitful kapag nakadikit yan. Pero ang ginagawa ni Satan, naglalagay siya ng mga something in between. Something in between. Hindi natin ito namamalayan. Dati masyado tayong close sa Panginoon, pero later on, nagkakaroon tayo ng something in between. Okay? At habang nagkakaroon ka ng something in between, anong nangyayari? Dapat ikaw ang lumalayo. Ako dapat ako dito, palayo ka ng palayo. Habang nangyayari, anong nangyayari? Hindi naman lumalayo ang Panginoon sa kanya, pero hindi niya namamalayan, malayo na siya sa Panginoon because he is attached to everything na kinukuha niya sa mundo. Everything na binibigay ng kahit ano yan. Listen, even good things, may mga bagay na hindi naman necessary bad, pero kapag masyado ka nang attached, as nauna yan kaysa sa Panginoon, sabihin ko sa iyo, nagkukos ng distance. Nakuha nyo? So anong gagawin ng Panginoon? Siya ang nag-a-attach. Attach siya ng attach. Anong ginagawa ng Panginoon? He is purging. Anong gagawin ng Panginoon? Iisa-isahin niyang tanggalin anumang bagay na nasa pagitan nila. Every time na may gagawin ng Panginoon, mararamdaman mo na lang something na tinatanggal ng Panginoon, something na masasaktan ka dahil maraming mga bagay tatanggalin ng Panginoon because His goal is mag-attach uli sa'yo. Nakuha niyo ibig sabihin? So habang ikaw lumalayo ka because you are attaching yourself to something, ang Panginoon, ang gagawin niya, palagi siyang may tatanggalin hanggat hindi siya napapalapit sa iyo, ang gagawin niya, hindi siya titigil mag-purge sa buhay natin. At once na napalapit uli siya sa iyo, gusto niyang ma-experience mo yung mga bagay na na-experience mo before nang ikaw ay attached sa Kanya. Nakuha niyo ibig sabihin? Thank you. Because if you are attached with the Lord, you will see what He sees. You will feel what He feels. And you will do what He is doing.
Pag masyado ka ng malapit sa Panginoon, nararamdaman mo yung tibok ng puso ng Panginoon. Pag masyado kang malapit sa Panginoon, kahit na yung soft voice ng Panginoon, maririnig mo. Pag malapit ka sa Panginoon, makikita mo ang gusto ng Panginoon na gawin mo sa buhay mo. Pero kapag hindi ka malapit sa Panginoon, kahit anong gawin ng Panginoon, hindi mo siya maririnig because you are detached. Pero ang gusto ng Panginoon, tanggalin yung mga bagay na yan. I-prone ng Panginoon yan. I-purge niya yung mga bagay na yan. Because hanggat hindi niya magagawa yun, ang tendency, hindi mo mararamdaman yung nararamdaman niya. Hindi mo makikita yung nakikita niya. Hindi mo gagawin yung ginagawa niya. Kasi kapag malapit ka na sa Panginoon, pag sinabi ng Panginoon ng John chapter 4 verse 35, you will say, what is he? Anong nakikita ng Panginoon? Say not ye, they are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, look on the fields, for they are white already to harvest. Pag masyado ka nang malapit sa Panginoon, sabihin ko sa inyo, makikita mo na may clean na lang ang buhay natin. Pag malapit ka sa Panginoon, marirealize mo, yung buhay mo hindi yan gumaganda. Tumatanda tayo every year. Aminin natin. Nagkakaroon tayo ng karamdaman every year. And every moment na nasasayang, wala tayong ginagawa, hindi mo na nakikita, nag-i-enjoy ka na sa maraming bagay, pero ang Panginoon, habang gumagawa ng way para mapalapit sa iyo, palayo ka ng palayo, then sinasabi ng Panginoon, gusto ko makita mo yung nakikita ko, pero hindi mo na nakikita dahil marami nang namamagitan sa atin. Amen? Alam nyo, kailangan natin makita yung nakikita ng Panginoon. Pag lumapit tayo sa Panginoon, Matthew chapter 9 verse 36, bakit niyang gusto tayong i-purge? For us to feel what He feels when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them. Because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherds. Alam niyo, mararamdaman mo yung, ano yung nararamdaman ng Panginoon? Na bakit sometimes, every time na maimbitahan ako na mag-preach, tapos magpipreach ako about doing what is right, about holiness. Maraming galit. Pero hanggat hindi natin inaayos yung buhay natin, hindi natin mararamdaman kasi yung nararamdaman niya eh. Hindi natin makikita yung gusto niya makita natin eh. Amen? Sinabi ko to one time sa nag-preach ako sa isang church. Every time na nagpe-preach ako, yung isang pako parang nasa hukay. And every time na nagpe-preach ako, hindi nyo lang alam kung gaano katindi yung pressure sa akin na, Lord, kailangan ko ba itong i-preach? Lord, pwede bang iba na lang ipipreach? Every Sunday, every time na pupunta ako, tutungtong dito sa pulpito, there are times na gusto kong sabihin, Lord, pwede bang hindi muna ako mag-preach? Pwede bang ibang topic? But every time na pababasahin mong salita ng Diyos, if you will just sincere, every time na babasahin mong salita ng Diyos, ipapakita niya sa iyo, gusto niya walang namamagitan sa iyo saka sa Kanya. For you to see what He wants you to see, for you to feel what He wants you to feel, and for us to do what He wants us to do. John chapter 9 verse 4, ang sabi ng Panginoon? I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Nararamdaman mo ba yung bagay na yan na para bang kailangan mo magmadali sa buhay mo na may gagawin ka? Na bawat buhay mo, kung buhay ka pa, kilos pa,
Kung hanggat nakakapagsalita ka, magsalita ka para sa Panginoon. Alam mo, mararamdaman mo yan if you allow the Lord to purge you. May experience mo yan if you will allow the Lord na tanggalin yung mga bagay na nasa pagitan nyo at lumapit uli siya sa'yo. You will pray. Once na na-experience mo yan, you will pray someday, katulad ng prayer ni Apostle Paul. Romans chapter 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Alam mo, magiging prayer mo ngayon? In everything na ano mo, alam ko, iba-iba tayo, hindi lahat tayo magiging pastor, hindi lahat tayo maging worker ng Panginoon. Pero kung ikaw ay saved, ang desire mo may masave. Amen? 1 Corinthians chapter 9, verse 19. Ang sabi yan dito, For though I be free from all men, yet I have made myself servant unto all, that I might gain the more. Sabi niya, wala naman akong utang na loob sa lahat ng tao. Free ako. Pero ang sabi niya, I made myself servant. And unto the Jews I became as a Jew, that I may gain the Jew. To them that are under the law, as under the law, that I may gain that are under the law. To them that are without the law, as without the law, being not without law of God, but under the law of Christ, that I may gain that are without the law. To the weak I became weak, as weak, that I am made all things to all men, that I might by all means save some. By all means, save some. Kahit na may masave lang na isa, by all means, gagawin mo. Amen? So ang goal ng Panginoon for us is first to be a soul-winning church. Okay pa ba kayo? Second is to be a serving church. To be a serving church. John chapter 15, verse 5. John chapter 15, verse 5 and 6. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me can do nothing. For if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and withered, and men gathered them, and cast them into the fire, and they are burned. Okay, another reason why we need to abide in the Lord is to do something. To serve Him. Amen? To serve Him. Kapag lumalapit ka sa Panginoon, hindi mo mapipigilan sarili mo. To have compassion for the lost, and another thing, hindi mo mapipigilan sarili mo to serve Him. Ephesians chapter 2 verse 10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus, which God had before ordained that we should walk in them. Handa natin, we are not above our Savior. We are not above our Master. Diba sabi sa Matthew chapter 10 verse 24, the disciples is not above his master, nor the servants above his Lord. Kaya pag sinabi ng Panginoon, sabi sa Mark chapter 10 verse 45, For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Kung ang Panginoon nandito, not to be ministered, but to minister, anong gagawin natin? Nandito rin tayo to minister. Okay, listen. Gusto ko lang maging clear ito sa inyo. At ito yung isang mga gagawin natin sa church natin. Every ministry sa church, okay? Every ministry sa church ay naka-anchor sa isang purpose. Ano yung purpose na yan? Babalik tayo sa point number 1, that is soul winning. Ibig sabihin ganito, kaya ka nandyan sa ministry for soul winning. Every ministry sa church, dapat nagso-soul winning tayo. Okay? Bakit tayo Bakit natin pinapaganda yung audio visual natin? Bakit tayo nagpapaganda para maging maganda yung sound, maging maganda yung malinaw yung message for one purpose? Para mas makapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. But kailangan natin ng mas malaking building for one purpose, para mas maraming ma-accommodate ang church natin.
Bakit meron tayong Sunday school? Para i-train ang mga members natin mag-mature, at kapag sila ay nag-mature, mag-serve sila, and one of the purpose, bakit sila nagsaserve? To win souls. Bakit meron tayong ministry na choir, meron tayong orchestra? Ano ang kinakanta natin? Most of the songs na kinakanta natin is about soul winning. About the lost souls. About the situation of the lost. About the purpose of the Lord. Kaya kapag hindi tayo nagwi-witness, maganda yung ginagawa natin sa church sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi nyo nagagawa yung main purpose, which is soul winning. Amen? Amen? Okay lang ba kayo? Tahimik natin lahat, ano? Sana ganito sa classroom. Okay? We are His workmanship. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6, sabi, and therefore we are always confident, knowing that whilst we are in the home in the body, okay? Sino sa inyo buhay pa hanggang ngayon? Taas ang kamay. Parang yung mga iba patay na, no? Okay? We are absent from the Lord. Pag nandito pa tayo sa katawan natin, we are absent from the Lord, for we walk not by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body. Sabi ni Apostle Paul, gusto ko nang mamatay. Okay? Verse 7, Brad. Verse 8 pala. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Pero habang nandito daw tayo sa ating katawan, wherefore we labor that whether present or absent. Hindi sa church yan, ha? Ibig sabihin, yung hanggang buhay ka pa o yung malapit ka na mamatay, we may be, o kaya tayo nandun na sa presence ng Panginoon, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according that he hath done, whether it be good or bad. Someday, harap tayo sa Panginoon in the judgment seat of Christ. Okay? Someday, harap tayo sa judgment seat of Christ. At tatanungin tayo ng Panginoon kung anong ginagawa natin. Okay, listen. My purpose as a pastor is to encourage you to serve the Lord. Ephesians chapter 4 verse 11, and He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Ano sabi yan? For the perfect thing of the saints. For the perfect thing of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body. Sa pinaka-purpose ng Panginoon, gumagamit ang Panginoon ng different people for us to be mature. For us to be purged. Okay? Then sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared for every good work. Hindi tayo magiging silver, gold and silver and precious stone before God kung walang purging. Amen? Kung ayaw natin magpaayos. Kung hindi natin gugustuhin na ayusin tayo ng Panginoon. Someday harap tayo sa Panginoon lahat. But as a pastor, actually ang hirap ng maging pastor. Sana ma-one-time experience ninyo. Yung nasa isipan mo kung anong gagawin mo para lahat ng mga members sa church sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, pagdating nila sa langit, meron silang reward. Okay lang palakpakan ka ng tao sa mundo, pero mas maganda yung palakpakan ka ng o marinig mo sa Panginoon, well done, thou good and faithful servant sa Panginoon. Amen? Amen? By the way, hindi tayo gagamitin ng Panginoon hanggat hindi natin ayusin ang buhay natin. And lastly, okay na kayo? Okay?
Alam ko medyo ano pa tayo lahat, pagod, puyat. And lastly, number 3, to be sacred church. Nasabi ko na lahat itong mga to before. Pero ito yung pinaka-goal natin. Pero ito yung pagkakaiba ng gusto kong makita ninyo. Ang pinaka-purpose natin is yung number 1. Ano yung pinaka-number 1? Soul winning. Lahat ng ministry naka-anchor sa soul winning. And number 3, bakit tayo dapat maging sacred church? Because we need to be a light of this world. Nagpapanggap lang tayo. Sino sa inyo gusto nyo may maskara na lang tayo na nilalagay dyan, na kunwari sacred tayo, kunwari ano, pero hindi tayo nagpa-function ng ano. Maraming church ngayon, we can fake yung church. Maraming church ngayon na para bang pinapaganda ang church para magmukhang sacred. Pero kahit gaano kaganda ang church, mas maganda pa rin kung ang mga tao ang sacred. Amen? Amen? Okay? Pwede nating gawing kulay puti lahat itong church para magmukhang sacred. Okay? Pwede tayong wag na tayong pumasok ng nakasapatos. Tapos nakapaan na lang talaga tayo para lang maging sacred yung church. Okay? Pwede tayong maglagay ng belo na kulay puti lahat. Nakalagay kayong belo ng puti, nakaputi tayo ng mga damit pag mag-worship. Pwede natin gawin yan para magmukhang sacred ang church. Pero hindi natin pwedeng mapeke ang relationship natin sa Panginoon. Ephesians 5:27. Hindi na maalis sa isipan ko ang Ephesians 5:27. And honestly speaking, kapag babanggitin ko yan sa mga preaching ko, nagbo-burst out ako. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but it should be holy and without blemish. We ought not to become a common church. Sana hindi tayo common church, but a holy church. Sana hindi lang tayo tawagin na church, but a holy church. Pag sinabi nating sacred, it means separated and dedicated to God. Church, we are not sinless individual. We are sinners saved by grace, justified by the blood of the Lord Jesus Christ, kept holy by the power of the Holy Spirit. Hindi natin kaya maging holy. Pero tandaan nyo, makasalanan kang niligtas sa biyaya ng Diyos. Binayaran ng Diyos, ng Panginoon ng dugo niya, napakabanal na dugo ng Diyos ang ating kasalanan. At sinangtipay tayo ng Holy Spirit. Sana mamuhay tayo ng may kabanalan. 2 Corinthians 6:17. Parang hirap mag-preach ng ganito, no? Yung nakaano ka lang. Wherefore come out from among them. Be separate, said the Lord. Touch not, then cleansing. And I will receive you. Sabi ng Panginoon, be separated. Colossians chapter 2 verse 20, wherefore if ye be glad in Christ from the rudiments of the world. Kung patay ka na sa kasalanan at ikaw ay na kay Kristo na, wala ka na sa karumian ng mundo. Why as though living in the world? Bakit ka pa nabubuhay na para bang nasa mundo ka? Are you subject to ordinances? Ang sabi ng Panginoon, touch not,
taste not, handle not. Okay? Bakit kailangan natin maging separated sa Panginoon? Because ang purpose natin, Matthew chapter 5 verse 16, because we need to light as a shine. We need to shine as a light of this world. Your light, sabi dito, let your light to shine before men, that ye may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Church, sabihin ko lang sa inyo to. Kasi ako medyo pagod na rin ako mag-preach na ano. Pero every time na nakikita ang Ephesians 5:27, parang hindi ko maintindihan talaga. Maraming church ngayon, buksan nyo yung mata ninyo. Maraming church ngayon, hindi na tunay na church. Buksan ninyo yung mata ninyo. Maraming mga may hawak ng pastor ng Bible ngayon, hindi na talaga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ulitin ko, ang hirap dahil we are just sinners saved by grace. Pero ang gusto pa rin ng Panginoon, hanggat buhay tayo, to live a holy life. At hindi tayo magiging maayos na witness of this world kung kamukar lang natin ang mundo. Kung nagsasalita tayo katulad ng mundo, kumikilos tayo katulad ng mundo, ginagawa natin yung ginagawa ng mundo. Sino pang magiging liwanag ng tao? Sino pa magwi-witness? Alam ko hindi tayo perpekto. Pero kung wala kang gagawin para maging maayos na witness ng Panginoon, hindi maayusin ang buhay natin sa mundong ito. Ang dami ng mga churches ngayon, hindi na tunay na church. Kung alam nyo lang, ang mga testimony kung makakausap, I pray na may makausap kayong mga tao. Kung ano ang mga ginagawa ngayon ng iba. And kung pababayaan ko rin someday, alam nyo, ang hirap maging pastor. Sa totoo lang. Kasi someday mananagot ako sa Panginoon, the next generation, kung hindi ko aayusin ang testimony ng bawat miyembro ng church. Ang bigat ng responsibility. Physically pagod na ako. Physically takot ako. Ang dami kong hindi nyo lang alam kung anong na-experience ko every time ay tatayo ka sa pulpito, every time na magpipreach ako, especially before pastors. Pero hindi ko alam kung hindi, bakit, sana maramdaman nyo kung anong nararamdaman ng Panginoon. Nandun yung awa ng Panginoon, everything na ginagawa niya because of His mercy endureth forever. Mercy na lang, puro mercy na lang ng Panginoon na experience natin, puro grace ng Panginoon. Pero listen, hindi nyo alam kung anong nararamdaman ng Panginoon. Kung makakapagsalita lang ang Panginoon personally. Let your light so shine before men.
that they may see your good works. That they may see your good works, not bad works. Not bad words. Good works. Ye are the salt of the earth. But if the salt lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Sana wag maging useless ang buhay natin. Without holiness in our life, we cannot be a servant. Without holiness, we cannot be light. Amen? Sabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua 3 verse 5, and Joshua said unto the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. I-sanctify natin. Alam ko na nagsasawa na kayo dito, inaantok na kayo sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. My goal as a pastor is to fulfill the goal of the Lord. Tatlong motto ko lang na nilagay sa isipan ko nung naging pastor ng Laloma Baptist Church. I deserve nothing, I will demand nothing, I will trust God in everything. So wala akong i-demand sa inyo. But I'll just preach. Pag nandito ako sa pulpit, ipipreach ko lang kung ano yung dapat ko i-preach. Bible College, if you will just allow me, ang goal ko sa inyo is to prepare you for the master's use. Hindi ako perfectong pastor, pero ang goal ko sa inyo, if you will allow me, kung ayaw mo, walang masama. Hindi mawawala sa akin yan. Pero kung magpapasakop ka, gusto kong i-prepare ka for the master's use. I'll make sure na habang nandito ka nagpapatrain, hindi ka ma-disqualify habang piniprepare ka. Every member dito sa church, if you will allow me, I'll just preach kung ano yung pinapaano ng Panginoon. Ngayon kung ayaw nyo rin ako mag-preach ng the way I preach, nasa sa inyo. But if you will just allow me, pipreach ko yung sinasabi ng salita ng Diyos. Every single person na someday gusto magkaroon ng family someday, if you will just allow me, I want to protect you. Gusto ko iharap kita dito, iharap ko kayo dito sa church with the right person sa altar. At naprotektahan ka hanggang sa kasal. If you will just allow me.
You'll just allow me, hindi iba-ibang personality ng pastor, pero allow me to do my job as a pastor. Because my greatest failure, at iiyakan ko to every time, kung merong isa, kahit isa na member, na masisira dahil nag-fail ako na mag-guide. So what is the goal of the Lord sa church? Para sa akin, medyo mahirap to. Kasi goal ito ng Panginoon, and if this is goal, then this is my goal as a pastor. To present His church as a glorious church, having no spot, no wrinkle, holy and without blemish. Para sa akin, Ephesians 5:27 na yan, hindi na matanggal sa isipan ko yan. And every time na may mag-ask sa akin to preach in their pulpit, hindi ako mangingeme. Kahit mademanda ako, kahit may mangyari sa akin. Kasi yun ang pinapagawa ng Panginoon. Kung ang church natin hindi na tayo maging sacred, kung ang church natin hindi na maging serving church, then hindi na tayo magiging soul-winning church, then this church is hindi na katulad ng church na gusto ng Panginoon. Amen? So I pray na, pag-pray natin, siguro narinig ninyo yung message. Anong goal ng Panginoon? For our church to be soul-winning church, to be a serving church, to be a sacred church. At yan din ang goal ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen? So tanungin mo ang Panginoon, what is the Lord's goal for you personally? What is the Lord's goal for you personally? Okay. Pwede tayong tumayo lahat, magkaroon lang tayo ng short invitation. Brother, ang Sunday school natin, si Missionary Balonso muna mag-preach. Kasi nandito siya. So ako nag-preach ngayon. Pero siya na lang sa Sunday school. Pero, karoon muna tayo ng invitation. Habang tumutugtog ang ating pianist, ano yung goal na, might be na, naglagay ka ng maraming goals sa sarili mo. But did you ask God what is His goal for you? Did you personally ask God, Lord, what is your goal for my life? Ano yung kailangan kong gawin sa buhay ko? Siguro i-ask natin sa Panginoon, Lord, anong uli yung pwede kong gawin?
Ulitin ko lang, isang bagay lang na ano natin. Our main purpose is to win lost people. We cannot win lost people unless maayos ang buhay natin. Church, ma-open lang ang mga tao kapag nagsasabi tayo ng verses sa Bible pero yung buhay natin hindi maayos. Ma-open lang sila. Sabihin ko sa inyo, maraming tao hindi na si-save kasi yung mga Kristiyano na dapat maging liwanag, hindi na nagiging liwanag. Kasi yung in-expect nilang changes na gusto nilang ma-experience, they desire changes, they desire yung ma-experience nilang Panginoon sa buhay nila. Pero may nagwi-witness sa kanila, may nagsasabi sa kanila, may nagdadala sa kanila sa church, o meron silang kakilala that they claim to be Christian, pero hindi nagiging maayos ang buhay. Someday, pagdating natin dun sa langit, hindi na tayo naging soul winner, natisod pa sa atin. I thank God for everyone na nagsuserve sa church na to. But if you are just serving without witnessing, if you are just serving without witnessing, if you are just serving without witnessing, pakitang tao na lang ginagawa natin. Kung wala na tayong pakialam sa kahaluluwa, hindi na natin mararamdaman ang power ng Panginoon. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, we know na we deserve nothing. Lord, wala po kami may pagmamalaki sa inyo, wala po kaming karapatan sa anumang bagay. But we are just thankful because of your grace. We are just thankful because you save us. We are thankful because you gave us opportunity to be of service sa iyo, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami. Gawin namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Lord, we want to experience again, mapil namin yung napipil ninyo. Makita namin yung nakikita ninyo. Gawin namin yung dapat namin ginagawa niyo po, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami. Lord, tulungan niyo rin po ako, Panginoon. Sa responsibility na binigay niyo po, Panginoon. Lord, masyadong mabigat. But I pray, Panginoon, ang inyong strength. I pray, Panginoon, sa bawat Christian believers na nandito, Panginoon, sa church. Na maramdaman nila, Panginoon, kung gaano kabigat ang binigay niyo po, Panginoon, na responsibility for us. Dahil hindi po maging madali na maging light. Hindi po maging madali na maging soul. I pray that you will purge us, Panginoon. Tanggalin niyo po lahat ng mga bagay na nagiging namamagitan sa inyong Panginoon sa amin. At maramdaman uli namin, Panginoon, kung anong gusto mong makita namin, anong gusto mong maramdaman namin.
At Lord, tulungan niyo po kami. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, ang tama. Lord, binigyan niyo pa kami ng buhay. Lord, maraming salamat na buhay pa kami ng 2026. Lord, give us a chance na patuloy na maging liwanag sa iyo, Panginoon. Maging liwanag na mundong ito na nanggagaling ang liwanag sa iyo, Panginoon. Patnubayan niyo po, Panginoon, lahat ng gumawa ng decision. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming Sunday School. Kayo po muli, Panginoon, na may taas. In Jesus' name I pray. Amen.